Nasamsam ng NBI sa Bataan ang libo-libong litro ng langis. Mula yan sa barko at tanker na sangkot sa umunoy oil smuggling. Nakatutok si John Consulta. Kasama ang Bureau of Customs, sinalakay ng Anti-Organized and Transnational Crime Division ng NBI ang isang compound sa barangay Alasasin, Mariveles, Bataan. Sa loob ng compound, inabutan ang 16 na lorry o truck oil tankers at pwersahang pinababa ang mga nakasakay ng mga driver at pahinante. Sa gitna ng raid, makikita ang isang marine tanker na pinaniniwala ang may lamang langis na paspasang umandar para makaiwas sa raid. Pinasok naman ng NBI ang nakadaon na barkong MT Lorna na may kargang libu-libong litro ng langis. Ayon sa NBI, sangkot daw sa oil smuggling ang ilang barko at mga personalidad sa Bataan base sa kanilang isinagawang investigasyon at surveillance. Doon sila sa laot muna, siguro mga 5 sila doon. Tapos by twos, dumadaong sila dito sa area. Tapos makikita na natin yung mga sunod-sunod na pasok ng truck na ito ay talaga kaduda-duda kasi yung lugar is napakadilim. Na-identify din natin yung pinagdadalhan kasi yung mga drivers at yung mga pahinante ay kinuna natin ng mga sworn statements. Meron silang mga pinagpaparadahan dito rin sa Metro Manila, meron din sa May Tarlac at iba pang lugar na sa ngayon hindi pa namin ma-disclose. Kumuha ng oil samples ang BOC at ng kanilang suriin, nakumpirma nilang walang markers sa mga inabutang langis na indikasyong smuggled ito. 25 tao na inabutan sa compound ang inaresto, habang 136,000 liters ng diesel na nasa mahigit 7 milyong piso ang market value ang nasamsam. Kung natuloy sana ang pagpuno sa 16 na oil tanker trucks na nakaparada sa loob, posibleng umabot ang halaga sa 90 million pesos ang nailabas na smuggled na diesel. Sinisikap pa namin makuha ang panig ng mga inaresto. Ayon sa NBI AOTCD, posibleng bilyong-bilyong piso na ang lugi ng gobyerno sa tagal at laki ng operasyon ng oil smuggling ng naturang grupo. Napakalaking problema ng ating gobyerno ito. Unang-una hindi sila nagbabayad ng duties. Kawawa rin yung mga negosante na sumusunod sa batas. Kalaban nila mga ito na hindi nagbabayad. Humaharap sila sa mga kasong fuel smuggling under the CMTA and other related laws. On our part naman, meron tayong tinatawag na Presidential Decree 1865 that regulates yung illegal transactions involving petroleum products. Iimbestigahan natin yung possible violations of environmental laws. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.